Digong, maraming salamat sa mga ginagawa mo sa bayang Pilipinas. Ang mga naisin mo, iyong tinutupad. Maraming salamat, Tatay Digong. Ulitin ko ha, meron bang bayad dito? Wala! 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 Mayaman kami! Mayaman kami! Mayaman kami! Mayaman kami! Mayaman kami! May pera kami! May pera kami! May pera kami! At alam naman po natin na si Digong, kapag ka darating at magsasalita, ang tao dumadating kahit hindi sila bayad. Ayan po ang problema namin ngayon sa Pilipinas. Wala yung aming ulo. Kaya po, katulad ng iyong sinabi, lumalakas po ang loob namin sa PDP Laban kapag nakikita po namin kayo. Sana po yung pakiusap. I love you, ma'am. Ang polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Kaya I hope you'll remember this. I am here because I love my country and I love the Filipino people. Maraming salamat, Tatay Digong. Pakinggan ng awit kong ito, pasalamat sa iyo. Marami kang nagawa sa bayan mo. Sa dami ng pati ko sa'yo, tuloy pa rin ang pagbabago. To my countrymen, Gawa pa rin ang trabaho mo. just to give you Kahit na nasa Japan, the kahit current na situation, nasa Hong Kong, I am about to land kahit na nasa US, at kahit na sa nasa Hague. Pinas, Galing ako Dubai. ang mga tao, pagkat ikaw ay It's a long haul, it's a long flight. salamat po Okay. sa'yo, Tatay Digong. At kahit And, sa'y siya ka man, at kahit I think this is something to do with the at kahit sa'y hirap ka pa, law and at order. kahit sa buong At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na patuloy trabaho kayo at ako ang managot. sa'yo, Tatay Ito na. Digong. For all of the Salamat po whatever sa'yo, happened in the Tatay past. Digong. Ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati military. Tinatawag nila ako na best friend ni Duterte. Hindi. Ang tunay na best friend ni Duterte, ikaw, kayo. Alam ko po yun dahil sa 6 na taon na pagsilbi niya bilang Pangulo ng ating bayan, iisa lang ang kanyang kaibigan. Ang kaibigan niya ay ang
taong Pilipino. Kayo. Mahal niya kayo. Isa lang ang hihiling ko. Pagdasal niyo lang siya at suportahan natin itong laban na ito na dapat kung kailangan may hustisya, dapat ibigay sa ating bayan. Bakit ako nag-resign sa Department of Education? Sabi ko, unang-una, personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Don't fake it for anyone. Di ka para sa ilaing lugar sa Europe, na yung mga taga-US. Napos dili. Asa ka kinailan? Kuya! Mutuo ka nga kinailan ko ta? Hoy, wala na akong shortas! Oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. Meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng mga senators na tanungin, pasagutin, sumasagot. Yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, yung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Kaya walang nakakita o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanco doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blanco sa budget. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema ng bayan. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan doon sa ating bayan. Nakikita nyo yan dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil sa kawalan ng oportunidad doon sa ating bayan. We should not be proud that we are exporting our countrymen, our workforce abroad. Dahil, wow, ang daming dollars na pumapasok sa Pilipinas dahil sa padala. Hindi yan siya nakakatuwa. Dahil ang isang bansa, dapat meron siyang oportunidad na binibigay sa kanyang mamamayan. Hindi lang yan. Decent housing, peace and order, quality healthcare. Nakikita nyo yan dito sa mga bansa kung nasaan kayo. At kaya kayo nandito dahil hindi nyo yan nakikita doon.
Apparently, tayo lang yung nakakakita, yung nakaupo doon, hindi nila nakikita. Alam nyo, madami sa mga kaibigan ko, galing ako sa middle class na family sa Davao City. So madami sa mga kaibigan ko doon, hindi naman, meron naman silang mga negosyo, meron naman silang pinagkakakitaan, may mga trabaho. Pero ilan na rin ang nagsabi sa akin, mga professionals ito, ilan na rin ang nagsabi sa akin, wala na rin talaga kaming nakikita, parang gusto na namin lumipat na lang sa ibang bansa para sa mga anak namin.